Ito, kumakalat ngayon sa social media na si Senador Robin Padilla, isang balik Islam, ay nangangako daw na kung siya ang maging pangulo sa ating bansa, gawin niyang milyonaryo bawat Pilipino. Totoo kaya yon? Posible kayang magiging realidad ang naturang pangako? Pero totoo kaya na nangako siya dahil kumakalat ito, may mga vloggers na nagkomento kaugnay dito. Pero inanap natin ang kanyang video, wala tayong nakita na may pangako siyang pag siya presidente ay magiging milyonaryo o bawat Pilipino ay gawing milyonaryo. Kung ating balikan ang kasaysayan, hindi bago sa politika. Kung totoo man na may pangako dito sa ating bansa, ang ganitong ore na matatamis na pangako, mga kapatid. Bakit? Noon isang born again na senador. Sino? Si Alan Peter Cayetano, di ba? Nangako siya na makatanggap umano ng 10,000 piso bawat Pilipino. At hindi lang yan. Gayon din si Senador Rodante Marcolita na isang INC. Meron din siyang pangako na magiging libre ang kuryente para sa mga consumer nga. Meron lang 2,000 pisong konsumo. Yun ang pangako, mga kapatid. So tatalakayin natin ito dahil ang nakita kong video, hindi yung pangako na gawing milyonaryo ang bawat Pilipino. Ang sabi niya, itong isinauli daw na salapi galing sa flood control, dapat sunugin na lang para di muling magamit sa mga mangnanakaw. Pumasok sa isip ko, kung sunugin kaya na lang natin itong mga pera na ito at ipagbawal ng Bangko Sentral na gamitin ang pera na yan. Ibig sabihin nun, pag pinagbawal natin to, mawawalan siya ng purchasing power, mawawalan siya ng kapangyarihan. Kapag nawalan niya ng kapangyarihan, ibig sabihin niyan, yung mga nagtago niyan, wala silang paggagamitan na niyan. Yan ang panukala ng isang balik Islam na senador. Number 1 yan sa Senado. Pero ang tanong, pinag-aralan kayang mabuti ni Senador Robin Padilla ang kanyang pahayag? Tatalakayin natin ito. Kumusta? Welcome. Muli, itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At kung saan man kayo nagsubaybay ngayon sa iba't ibang bahagi sa ating bansa, at lalo na sa mga kapatid dating OFW, inaanyayahan natin na mag-comment kung saan kayo nakabase ngayon para alam natin kung saan nakaabot ang ating talakayan ngayon sa iba't ibang panig sa bansa at iba't ibang bahagi sa ating mundo. Welcome! Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong. At mag-react tayo nitong pahayag sa isang balik Islam na senador, si Senador Robin Padilla. No? Kumakalat sa social media na may pangako daw na gawing milyonaryo ang bawat Pilipino kung siya'y maging presidente. Pero sa totoo lang, hinanap ko talaga ang video, ni research ko kung meron ba talagang pahayag si Senador
Robin Padilla, isang balik Islam, katulad sa nauna nang kumalat din sa social media ang isang INC na senador na si Senador Rodante Marcoleta na nag-react kaugnay sa Noche Buena dahil hindi daw umano yun pahayag niya na dahil sa kahirapan itigil na ang Noche Buena. Isang paninira lang umano na pinakalat. Ganon din ating inanap dahil ang video mismo, dahil kumakalat sa social media, yung controversial na pahayag, imagine, kung siya ang magiging presidente, hindi natin sinabing totoo na yan, pero kumakalat kasi gawin niyang milyonaryo ang bawat Pilipino. Dahil, kung totoo man, di ko sinabing totoo ha, kung totoo man, abay, para yatang ginawa nilang katawa-tawa si Senador Robin Padilla. Bakit? Tatalakayin natin yan. Di pwede, no? Na basta-basta na lang bawat isa magiging milyonaryo agad. Bakit? Delikado. Guguho talaga ang ekonomiya natin. Pero, kung totoo man yan, first, senador yan, siguro pinili talaga ninyo yan, binoto talaga ninyo yan. Pinag-aralan kaya niya ang kaniyang pahayag. Tulad sa mga pangako. Di ba naalala ninyo yung born again na si Alan Peter Cayetano noon? Di ba may pangako siya makatanggap din ng 10,000 piso bawat Pilipino? At iba din yung INC na senador ngayon na si Senador Rodante Marcoleta. Nangako din siya. Magiging libre ang kuryente para sa mga consumer na may hanggang 2,000 piso ang konsumo. Di ba? O sa lahat pala na mga Katoliko, Happy Epiphany, no? Ipinagdiwang natin ngayon. Iwan ko kung mga ama nakasimula na ba pag-bless at paglagay ng joke, blessed joke sa bawat pinto ninyo. Yun ang tradisyon na matagal na gawin, lalo na pag Epiphany. So, balikan natin. Maganda at nakaaya-aya talagang pakinggan ang mga pangako na ganito. Lalo na sa gitna ng kahirapang dinanas ng maraming Pilipino. Diba? Grabe ang paghihirap. Grabe ang korupsyon. Ngunit ang tanong, tunay ba itong solusyon? O pang-akit lang ba ito sa damdamin ng ating mga Pilipinong karamihan dinaranas ang grabing kahirapan? Hanggang kailan? Hanggang kailan kaya kakapit ang mga Pilipino sa ganitong uri ng pangako? Pero nang sinearch ko talaga ang video ni Senador Robin Padilla, isang balik Islam, nakita ko, meron siyang sinabi na yung mga pera na isinauli umano sa flood control corruption, may panukala siya. Yun ay interview sa TV na pinag-aari ni Pastor Apollo Kibuloy na para di na muling magamit ang pera na isinauli, may panukala siya. Mas mabuti na umano, sunugin na lang. So ito ang matinding pahayag at ang katanungan, pinag-aralan kaya ni Senador Robin Padilla ang pahayag na yon? Bakit? Dahil alam naman natin na ang pagsunog ng pera ay isang krimen. Kaya may sapat kayang pag-uunawa at konkretong plano sa likod ng ganitong pananalita sa TV pa mismo na pinag-aari ni Pastor Apollo Kibuloy? O isa lang kaya itong drama na may panganib na ideya? So ito ang bigyan natin ng
reaksyon mga kapatid sa live natin ngayon. Isang balik Islam, number 1 sa Senado, Senador Robin Padilla. Susuriin natin kung may batayan ba ang mga pahayag ni Senador Robin Padilla na kung ganitong ori, kung totoo man ang may pangako, hindi ko nakita ang video niya, tulad sa Noche Buena na hindi totoo pala. Pero ang nakita ko na video para umano na di na magamit ang pera, dapat sunugin na lang. Yan. Ano ang masasabi ninyo sa pahayag diyan ng isang balik Islam na si Senador Robin Padilla, mga kapatid? So comment kayo, mga kapatid, kaugnay sa pahayag niya. Mag-react tayo. Pero dito muna tayo sa kumakalat na asan ba yun? Pakita natin na yung kumakalat na pahayag. Ito. Kumakalat na pahayag na gawing milyonaryo ang bawat Pilipino. So, inanap ko talaga ang video niya, pero wala tayong makitang opisyal na pahayag o dokumento man mula mismo kay Senador Robin Padilla na nagsasabing kung magiging presidente siya, gagawin niyang milyonaryo ang bawat Pilipino. Wala ring opisyal na platform o manifesto na naglalaman sa naturang pangako. No? Pero maraming kumakalat sa social media kaugnay diyan at may mga vloggers na tinitira si Senador Robin Padilla dahil hindi pinag-aralan umano ng mabuti ang pahayag na imagine gawing milyonaryo ang bawat Pilipino. So bakit? Dahil delikado kung totoo man, no? Ang ganitong napakaganda pakinggan, di ba? Na imagine bawat Pilipino gawing milyonaryo, pero dapat pinag-aralan niyang mabuti kung totoo man. Dahil kung gawing milyonaryo, abay, humigit kumulang 110 million na mga Pilipino. So kung gawing milyonaryo, abay, ilan ang kailangan? Mahigit 110 trillion ang kailangan. So ibig sabihin, mas mataas ito at sobra pa sa taonang budget ng ating gobyerno. At higit pang kabuoang kayamanan ng ating bansa. So, kung totoo man, walang realistiko talaga o legal na mapagkukunan sa pundo kung totoo man, kung pinag-aralan man. No? At bakit sinabi natin na delikado kung gawing milyonaryo bawat Pilipino? Dahil posibleng mangyari yung matinding inflation sa ating bansa. Kapag sabay-sabay binigyan ng malaking pera ang bawat Pilipino, ano mangyari? Tataas yung presyo ng bilihin. Mabaliwala yung halaga ng pera. Ang milyonaryo ngayon ay maaaring maghirap na bukas. Masisira ang ekonomiya natin, hindi iyayaman ang taong bayan. Babagsak ang piso at kawalan ng tiwala. Babagsak ang halaga ng piso. Kung mangyari man yan, mawawala ng tiwala yung mga investor, lalayo ang mga negosyo, lalo na ang trabaho, delikado. So ang resulta, mas kaunting oportunidad, mas maraming maghihirap pa. So ibig sabihin, ang solusyon, di natin sinabing totoo na yung dahil di natin nakita ang video, pero ang tamang solusyon talaga, hindi ang pagmudmod ng milyong pera sa bawat Pilipino. Ang tunay na solusyon sa ating kahirapan ngayon, trabaho,
edukasyon, maayos na ekonomiya, industriya, agrikultura, at palakasin ang kampanya laban sa korupsyon at talagang mananagot talaga. Hindi yung bagsakan ng pamimigay ng milyong pera na walang malinaw na plano, di ba? Dahil nanganganib talaga. At bakit gugulo ang ating ekonomiya kung totoo mang magmumudmod ng milyong halaga bawat Pilipino? Magkagulo talaga ang ating ekonomiya. Kung gawing milyonaryo ang bawat Pilipino, dahil ang mga pangunahing batas ng ekonomiya na hindi pwedeng mabaliwala yan. Kapag bigyan at imudmod yung milyong halaga bawat Pilipino nang walang katumbas na produksyon, dadami ang salapi sa sirkulasyon. Pero hindi dadami ang produkto at serbisyo. So ang resulta, tataas ang presyo sa mga bilihin. Ibig sabihin, yung 1,000 bigas ngayon, pwedeng magiging 10,000 o higit pa ang halaga kung yun ang mangyari. Ha? So, ang pangako kung totoo man na may pangakong gawing milyonaryo ang bawat Pilipino, hindi yan praktikal. Hindi yan pinag-aralan na plano. Kung totoo man, mapanganib yan sa ekonomiya. At pwedeng isang malaking panglilingla sa masa. Ibig sabihin, ang tunay na solusyon, hindi yung pangmumudmod ng milyon bawat isa. Trabaho, hindi limos. Production, hindi printing ng pera. Edukasyon, hindi pangako. Di ba? Oh. Ngayon, ang nakita kong video ay meron pala siyang pahayag na si Senador Robin Padilla i-demonetize ang pera. Bakit ipa-demonetize ang pera? Para yung mga kurakot na mga politiko, yun ang kaniyang pahayag, na nagtatago ng bilyon-bilyong halagang salapi, di na magamit ang kanilang salapi. No? Yun ang kaniyang panukala. Ano sa palagay ninyo mga kapatid? Payag ka mo? Payag kayo? Sandali payag ba kayo sa kaniyang pahayag na i-demonetize daw ang salapi? Talalakayin natin yan. Pakinggan muna natin siya. Apektuhan dyan ng taong bayan. Dahil kung ikaw naman, ang pera mo lang ay 10,000, 20,000 dyan sa bulsa mo, pwede mo naman yan palitan na sa bangko. Interview ito kay Senador Robin Padilla, mga kapatid. Na i-demonetize ang pera. Ibig sabihin, bigla ang pagpapalit o pag-invalid sa lumang salapi. Ano ang layunin niya? Para hindi raw magamit sa mga tiwaling politiko. Yung bilyon-bilyong itinagong cash. No? Dahil nauna ng tinatalakay na daming mga politiko talagang nagtatago ng bilyon-bilyong halaga sa kanilang kundo, yung kanilang mga bahay, merong bilyon-bilyon talagang itinago, hindi dahil hindi basta-basta pasok sa bangko, yon, no? Limited lang, lalo na pag mga politiko. So, yung panukala ni Senador Robin Padilla na isang balik isla, mga kapatid, napakagandang pakinggan. Pero kapag sinusuri sa ekonomiya at sa karanasan ng ibang bansa, abay, alam nyo, napaka-peligro at napaka-panganib. Limitado ang makikinabang diyan. Kaya, pinag-aralan kaya ito ni Senador Robin Padilla? Lalo na yung sabi niya, susunugin na yung isinauli o ano na milyon-milyong halaga
sa flood control, mas mabuting susunugin na lang. Darating tayo mamaya dyan. Mag-react muna tayo. Nitong number 1 na senador na isang balik Islam, Senador Robin Padilla. No? Ano ba itong demonetization sa salapi, mga kapatid? Ito ay biglaang pag-alis ng legal tender ng kasalukuyang parang papel o barya at palitan ito ng bagong anyo. Karaniwang dahilan yan sa ibang mga bansa dahil sa mga katiwalian, may mga nagtatagong mahalaga, bilyon-bilyong halaga, yung smuggling, yung counterfeit, piki na salapi, no? Pero yung sinabi ni Senador Robin Padilla na di naman umano matatamaan yung maliliit. Ang matatamaan diyan ay ang mga politikong nagtatago ng bilyon-milyon. Totoo ba yan? Epektuhan dyan ng taong bayan. Dahil kung ikaw naman, ang pera mo lang ay 10,000, 20,000 dyan sa bulsa mo, pwede mo naman yan palitan na sa bangko. Yan ang kaniyang pahayag. No, di maapektuhan ang taong bayan. Ang maapektuhan diyan ay ang mga politiko. Pero alam nyo, kung pinag-aralan talaga yung mabuti ni Senador Robin Padilla, dahil alam natin, ang daming mga researcher siguro niya bilang senador. Kung pinag-aralan niya, siguradong makita niya na tatamaan sa naturang panukala yung mahihirap at lalo na ang informal sector. Bakit? Dahil alam naman ng karamihan, iwan ko kung di ba alam ni Senador Robin Padilla, na maraming Pilipino ang walang bank account, di ba? Kung may deadline ang palitan ng pera, sila ang pinaka malulugi. Araw-araw, naghanap buhay. Asan? Sa palengke, tricycle drivers, sari-sari. At posibleng maantala. At malaking kagaluhan yan sa ekonomiya. Bakit? Cash shortage. Babagsak ang bintahan. Tumigil ang kalakan. Bakit? Yun ang panukala niya. At pwedeng tumaas ang presyo at mawala ng tiwala ang tao sa pera. So, hindi din garantiya na yung pag-demonetize sa pera, yun ay mabisang paglaban sa korupsyon. Bakit? Ang malalaking kurakot, kadalasan, hindi lang cash ang hawak nila. Yung mga malalaking kurakot, ang kadalasang hawak nila ay may real estate sila. Meron pa silang gold. Meron pa silang dollar bank accounts. Meron pa silang offshore accounts. No? So pwedeng malulusutan yung panukala ni Senador Robin Padilla na isang balik Islam na pag-demonetize sa salapi. Sa pamamagitan ng middleman, pwede din gawin yan sa mga kurakot. So, at ano ang mangyari kung sakaling ma-realize yung panukala niya na i-demonetize yung salapi natin? Kailangan talaga ng malaking gasto ang ating bansa at tinatawag na logistical nightmare. Bakit? Mag-imprinta ng bagong pera. So IT upgrades. Yung seguridad. Bilyon ang gasto sa gobyerno kung gawin yan. Kaya, ang tanong, pinag-aralan ba kaya niya yung mabuti? Dahil kahit ang ibang mga bansa yan, sinubukan yan ng ibang bansa. At ang epekto sa illegal na yaman, ngunit malaki ang pinsala sa mga small businesses at sa mga employment. Sa huli, bumalik sila sa sistema
kaugnay sa perang na ideposito na. So, ano daw ang sabi niya? Ang epekto hindi sa taong bayan, kundi sa mga kurakot. Palitan naman yan sa bangko. Kung mag-withdraw ka naman, bibigyan ka na ng bagong pera niyan. Kaya ako walang maapektuhan dito kung hindi yung mga nagtago lang ng pera. Yung mga nag-hoard lang ng 1,000. Sana po makinig ang Bangko Sentral. Alam ko pong suntok ko to sa buwan. Yan. Pakiusap niya yan. Sana po makinig ang Bangko Sentral, suntok sa buwan. Bakit sinabi niyang suntok sa buwan ang kaniyang panukala? Una, ang kailangan talaga at epektibong solusyon laban sa korupsyon, yung paghigpit sa anti-corruption laws. At yung forensic auditing. Yung lifetime check mismo. At asset recovery. At napansin naman natin na may mga isinauli na para sa mga gustong maging state witness, di ba? So, higpitan talaga. No? Yung tinatawag na matatag na hustisya, mabilis at tiyak na parusa, yun ang kailangan. Dahil ang demonetization ay parang martilyo ito sa problema, mga kapatid, na nangangailangan talaga ng tinatawag na precision tools. Maaari itong makasakit sa masa, magdulot ng kaguluhan sa ating ekonomiya, at hindi siguradong matatamaan yung tunay na malalaking kurakot sa ating bansa. Kung ang layunin ay sugpuin yung katiwalaan, yung korupsyon, so, sistema, batas at hustisya. Hindi yung biglaang pagpapalit na lang ng pera. Ang mas matibay ay ang mga kurakot dapat talaga managot, di ba? Yun talaga. Yung sabi niya na ang maapektuhan, yun lang umanong nagtatago ng pera. Balikan natin. 1,000. Sana po makinig ang Bangko Sentral. Alam ko pong suntok ko to sa buwan. Dahil marami po ditong maapektuhan. Unang-una na po yung mga politiko. Alam niyo po, ito po kasi ay galing sa wild imagination ko. Yun. Galing sa wild imagination. Ibig sabihin, nakabatay lang sa wild imagination niya. Hindi. Pinag-aralang mabuti. Yung sinabing maapektuhan, yun lang nagtatago ng pera. Totoo kaya yon? Ang pag-demonetize sa pera, mga kapatid, ay hindi kayang ihiwalay ito yung kurakot at mga ordinaryong mamamayan. Kapag bigla ang binawi o kaya pinalitan ang bisa ng salapi, lahat na may hawak ng cash ay tatamaan. Hindi lamang ang mga tiwaling politiko. Dito sa Pilipinas, malaking porsyento yung mga mamamayan na cash-based talaga. Maliliit na mga negosyante, mga magsasaka, mga mangingisda, mga chopper, di ba? OFW families, mga senior citizens na walang sapat na access sa bangko. Sila yung unang mabibiktima. Samantalang yung mga malalaking kurakot, ano mangyari? Meron silang tinatawag na offshore bank accounts. Meron silang real estate at negosyo. Meron silang mga stocks. Meron pa silang mga posibleng dollar accounts. Di ba? At iba pang financial instrument. So, ibig sabihin, may paraang umiwas ang mga kurakot. Yung mga kurakot na mga mayayaman na ngayon, meron silang paraan na iiwas sa demonetization. Samantalang, ang mga marilita, yung middle class, yung umaasa sa physical na pera, wala silang lusot. Okay.
tuloy natin mga kapatid. Ito talaga ang kanyang panukala. Dahil nung minsan po ako'y nakaupo sa plenaryo, nanonood ako dun sa monitor. Pinakita ng Senado yung mga sangkot sa flood control na nag-surrender ng pera. Limpak-limpak na pera po, talagang milyon-milyon na tagi-1,000. Kasabay po niyan, noong pinakita din, yung video naman ni Congressman Saldico, na puro limpak-limpak din na pera, na puro tagi-1,000. Well, parang exaggeration yata ang pahayag ni Senador Robin Padilla. Ang nakita ko lang sa ipinakita kay Saldi ko, mga malita lang yon, di ba? Malita. Wala tayong nakitang limpak-limpak na pera. Puro mga malita lang yon na sa aligasyon, yun daw ang nakalagay, mga limpak-limpak na pera. Di ba? So parang exaggeration talaga yung pahayag niya. Pumasok sa isip ko, kung sunugin kaya na lang natin tong mga pera na ito at ipagbawal ng Bangko Sentral na gamitin ang pera na yan. So very illogical din. 'Di ba? Una, sabi niya, sunugin na lang kaya ang perang ito at dapat ipagbawal na lang umano sa Bangko Sentral ang pera na ito. So, ano sa palagay ninyo? Pinag-aralan kaya ni Senador Robin Padilla na isang balik Islam ang kanyang pahayag? Ang pahayag na gustong ipasunog ang pera at ipinagbawal sa bangko sentral na gamitin ang naturang pera sa lungat talaga at hindi lohikal. Bakit? Kung ang pera ay ipasunog, wala na itong pisikal at legal na umiiral. Ibig sabihin, wala nang magagamit ang Bangko Sentral sa Pilipinas. Ni pera sa ekonomiya. Ni pera yung para pigilan yung inflation. So paano gagamitin kung ang layunin niya pasunog na lang? 'Di ba? Kaya bunga yata sa imagination talaga ni Senador Robin Padilla yung pahayag na mas mabuting sunugin na lamang yung isinauling pera kaugnay sa flood control corruption upang hindi umano magamit muli sa mga kurakot. Mali at napakapanganib ang naturang pahayag. Bakit? Ang pera ng gobyerno ay pera ng taong bayan. Kapag sinunog ito, direktang ninakawan muli ang mamamayan. Lalo na ang mga mahihirap. Dahil nawawala ang pundong maaari sanang ilaan ito sa paaralan, sa hospital, sa flood control projects, sa maayos na implementasyon at matulungan ang taong bayan.